Nakauwi ako ng ligtas sa bahay. At kinuwento ko rin kay tatay kung ano ang nangyari sa paghahanap namin sa bata. At dahil gabi na ako nakauwi, kumain na lamang kami ng hapunan at kaagad na akong nakatulog. Maaga pa kaming gigising bukas para mag-ani ng kape. Wala nang istorbo sa bahay. Nakatulog ako ng mahimbing at nagising na lamang kinabukasan. Si Patring na mismo ang gumising sa akin. Si tatay naman ay kasalukuyan ng nagkakape at kumakain ng almusal sa lamesa. Kagad akong nakisabay na sa kanya sa pagkain ng almusal. 6:00 ng umaga ay naglalakad na kami ni tatay papunta sa taniman namin ng kape nang makarating kami sa lugar ay naroroon ang pamilya ni Mang Domingo at Aling Oning. Kasama nila ang dalawa nilang anak na sina Oro at Medi. Nagkwentuhan naman kami at ang naging paksa nila ang mga nawawalang bata sa kabilang sityo. Doon ko lang nalaman na maliban pala sa mga nailigtas ni Lolo Inte, ay marami pang mga bata ang nawawala. Kinabahan ako sa isipin na baka pati ang mga kapatid ko mabiktima ng mga nilalang. Pero bago pa man, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko papabayaan ang mga kapatid ko noon. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nagsimula na kaming mag-ani ng mga hinog na bunga ng kape. Pero may nararamdaman ako sa pribadong bahagi ng aking katawan. Parang may kumakagat-kagat na makate. Napamura ako sa isipin na baka pinutakti na ng tungaw ang junjun ko. Kaya panay kamot ako habang nag-aani ng kape noon. Natiis ko yon hanggang sa sumapit ang tanghalian. Kinausap ko si tatay at nagpaalam na uuwi muna ako saglit. Na hindi ko na talaga kaya ang katinang loglog at talong ko noon. Pati na rin ang kilikili, Sir Seth, makati talaga. Nang malaman niya ni tatay ay hindi ko alam kung ano ang reaksyon ng itsura niya. Para itong natatawa na tinatago niya lang. Mabilis na ako nitong inutusan na umuwi na. Sinabi niya pa ako na diinan ko daw muna ng mainit na tubig ang hinaharap ko para mamatay ang insekto. Para kahit hindi ko makuha ay hindi na rin kakati dahil hindi na makakagat ang mga ito sa balat ko. Nakusa na rin matatanggal umano ang mga yon. Tumango naman ako sa bilin niya at kumaripas na ng takbo pa uwi. Si Oro naman ay nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang pagmamadali ko. Pero hindi ko nagawa pang masagot ang kanya mga tanong. Hindi ko na kinakaya ang kate, lalo na't pakiramdam ko ay magang-maganang iniingat-ingatan kong pares ng kayamanan. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis na tumakbo. Basta't ang pagkakaalam ko ay binabati ako ng mga nakakasalubong ko sa daan noon. Binabati ko naman sila pero tuloy pa rin ako sa pagtakbo. Pagdating ko sa bahay ay nasa bakuran si nanay nagwawalis. Pero hindi ko na ito nagawa pang batiin. Mabilis akong pumasok sa bahay at dumiretso na sa kusina. Kinuha ang thermos at ang maliit na batya at pumasok na sa aking silid. Nag-aalala si nanay ng mga panahon na ito kaya mabilis niya akong sinundan. Nang papasok na ito sa aking silid ay kaagad ko siyang sinabihan na huwag pumasok noon. Nay, dyan ka lang. Kailangan ko lang munang tanggalin yung tungaw sa ano ko. Hindi ko na kaya eh. Sa halip na sumagot ay natawa na lamang ito na tumalikod. Kung iisipin, matatawa naman talaga ang unang reaksyon ng sinumang tao kapag tungaw na ang pinag-uusapan. Pero para sa akin na nakakaramdam ng kate at pamamaga, aba, masarap manapa kapag naiistorbo sa ginagawang pagtanggal sa balat ng insektong ito. Ay na nga, hindi na tumuloy si nanay sa silid ko. Maging ang mga kapatid ko ay hindi na niya pinayagan na istorbohin ako noon. Una kong ginawa ay inihanda ko na muna ang pagsungkit kong karayom. Mas mainam kasi kapag karayom ang ginagamit na panungkit. Mabilis nitong nakukuha ang insektong parang linta kung makadikit sa balat. Sinarado ko ang pintuan ng aking silid. Mabilis kong hinubad ang aking pangibaba, maging yung brief ko. Sa unang pagtingin ko pa lang ay dalawa na kaagad ang nakita kong nakabaon sa nakalingkis na balat. Sa 2 piraso ko namang kampana ay nasa 9 na piraso ang natanggal ko. Makati pa rin ang bakas na mga ito kaya doon ko na isinali ng mainit na tubig sa malinis na batya. Nilubog ko doon ng malinis kong sando na kulay puti at yun ang ginamit kong pamunas sa aking kayamanan.
Matapos kong gawin yon ay mabilis na akong nagpalit ng malinis na salawal at lumabas na ng silid. Si nanay naman ay nakaabang sa sala at tinanong ako kung ayos na ba. Oo nay, pero yung sa magkabilang kilikili ko pa yung kate, hindi ko makuha. Tulungan mo naman ako nay. Tinulungan ako ni nanay para elisin ang tungaw sa kilikili ko. Saglit lamang na ginawa yun ni nanay pero tuluyan nang naging maayos ang aking pakiramdam. Kagad naman akong naganda para bumalik na sa kapihan. Si Nito naman ay nagsabi na gusto niyang sumama kaya pinasama ko na rin ito. Pagdating namin sa kapihan ay marami na ang naani ng pamilya ni Mang Domingo. Tinulungan namin si tatay. Ano na Tomas? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Natanggal na ba lahat ng tungaw sa alaga mo? Kakamot-kamot naman ako ng ulo ko habang tumatango nun. Kagad na rin kaming tumulong ni Nito kay tatay para mapabilis ang aming pag-ani. Sa kabilang bahagi naman ng kapihan ay may nakiani rin na kabarangay namin na kilala din ni tatay. Kaya iniisip namin na mabilis kami makakatapos sa pag-aani ng kape. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Sinabihan na ni tatay sila Mang Domingo at ang isang pamilya pang kasama namin sa pag-aani ng kape nun, na huminto na muna sa pag-aani. Babalik na lamang kami ulit bukas para sa muling pag-ani at sa paghahati ng kanya-kanya nilang hati sa anihan. Pumayag naman ng mga ito dahil alam naman nila ang nangyari sa aming lugar. Sa daanan namin pauwi sa bahay at papunta sa kapihan ay madadaanan ng bahay nila Mang Domingo. At mula naman sa bahay nila ay nasa 100 metro ang layo bago marating ang aming bahay. At nang dumaan kami sa kanila, nasa bakuran naman ang kambal at naglalaro ng bahay-bahayan. Inasar pa sila ni Oro bago ito tuluyang pumasok sa kanilang bahay nun. Habang kami naman nila Nito at tatay ay dumiretso na sa pag-uwi. Sa pag-uwi namin ay natatnan namin si nanay na nagsisiga na sa bakuran ng mga winalis niya mga naglalaglagang dahon. Kagad naman kaming lumapit sa kanya ni Nito at nagmano, habang hinahanap namin kung nasaan sina Heron at Patring. Nang marinig ng dalawa ang boses namin ni Nito ay kaagad namang lumabas sa mga ito sa bahay. Lumapit ang mga ito kay tatay at kaagad na nagmano. Saglit naman kaming nagpahinga sa upuan sa labas ng bahay. Sumapit ang 6:00 ng gabi ay dumiretso na kami sa poso sa gilid ng tahanan para makapaglinis ng katawan. Habang si nanay naman, pinakain ng aming mga alagang baboy at sina Patring at Hirong naman ay pinakain ng aming mga alagang bibi at manok. Pagkatapos noon ay nagsipasok na rin sila sa bahay at sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Habang nagpapahinga ay nagbabasa kami ng aming libro. May narinig kaming huni ng ibon na kung tawagin ng tiktik. Ayon kay tatay, aswang umano ang ibon na tiktik. Hindi ito ang uri ng ibon na kung tingnan ay ordinaryo lang. Ibon lamang ang tunog nito pero ang katotohanan ay isa itong anyong tao na ang hugis na muka ay sa hayop at ang pakpak ay sa paniki. Mahaba ang kamay at matalas sa mga kuko nito. Mahaba at matulis din ang pangil ng nilalang na iyon. Delikado ang nilalang na ito lalo na kapag namarkahan ka na. Siguradong hindi na aabutin pa ng susunod na araw ang kanyang biktima. Base sa uni ng nilalang ay masasabi namin na hindi ito malapit, pero hindi din malayo. Ano sa tingin mo tay? Nasa kinamang Domingo ba humuhuni yung nilalang? Tanong ko kay tatay. Sumagot naman ito ng hindi niya alam. Kung ang huni lang ang pagbabasihan ay doon nga banda. Pero maaari din namang nasa daanan lamang ito. At dahil wala naman kaming narinig na kung anong ingay sa aming kapitbahay, hinayaan na lamang namin ang paghuni ng nilalang na yon. Tumagal ang paghuni ng mahigit kalahating oras at bigla na lamang itong nawala. Kaya natulog na lamang kami. Kinabukasan ay nagising kami ng madilim pa pero may sumisigaw na sa labas ng bahay. Tinatawag nito si tatay. Halos magkasabay pa kaming lumabas ng silid ni tatay nun. Tay, boses ni Mang Domingo yun ah. Oo nga eh. Ano kayang nangyari sa kanila? Sagot ni tatay habang binubuksan ang pintuan. Kagad na bumungad ang nag-aalala na si Mang Domingo. Anong atin pre?
Pre, tulong, yung isa sa kambal kong anak, hindi na magising. Wika nito habang naiiyak ng itsura. Kaagad ko namang tinawag si nanay. Sakto naman nagising na rin ito at lumabas na sa silid niya. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming pumunta ni tatay sa bahay nila Mang Domingo. May emergency na nangyari. Magtatanong pa sana ito pero mabilis na kaming umalis ni tatay. Dali-dali kaming naglalakad papunta sa bahay nila Mang Domingo. Pagdating doon ay umiiyak na si Aling Oning habang niyayakap ang isa sa kambal na si Julia. Si tatay ay kaagad na pinuntahan si Lolo Inte. Habang ako naman ay mabilis na pumunta sa kusina ng mag-anak. Kumuha ako ng luya at mabilis akong nag-orasyon ng mga buhay na salita. Nakusa na lamang pumasok sa isipan ko. Ginamit ko ang luya na inorasyonan ko. Hinipan ko ang bunbunan ni Julia. Ginawa ko yun ng 7 beses. Pagkatapos ay muli akong nag-usal ng orasyon sa luya. Hinipan ko ito at inilapat sa pusod ng bata nun. Inikot ko sa pusod ng bata gamit ang hintuturo ng 7 beses hanggang sa bigla na lamang huminga si Julia ng napakalalim at tila ba nalulunod itong umiiyak. Kaya muli kong hinipan ang kanyang bunbunan gamit ang luya. Habang hinihipan ko ang bunbunan ng bata, panay ang orasyon ko. Hanggang sa tuluyan nang naging malinaw ang boses ni Julia. Iyak ito ng iyak. Ako naman ay ginuhuitan ko ng krus ang bawat kuko ng bata noon. Hanggang sa pulso nito. Kumuha si Mang Domingo ng tubig para ipainom kay Julia. Pero kinuha ko ang baso sa kanya. Kumuha ako ng ilang pirasong asin. Itinunaw ko yun sa tubig na iniinom ni Julia. Muli kong inorasyonan ng tubig bago pinainom sa bata noon. Kaagad namang naubos ni Julia ang isang basong tubig. Doon ay unti-unti nang bumalik ang kulay nito. Nanghihina pa rin pero nakakapagsalita na. Tila ba pagod na pagod ang bata na animoy naglakbay ito ng napakalayo. Ilang sandali pa ay dumating na si tatay at Lolo Inte. Pero sinabi na ni Mang Domingo na nagamot ko na si Julia. Nagtaka naman si tatay at nagtanong kung sa paanong paraan ko nagamot ang bata noon. Tinapik na lamang ni Lolo Inti sa balikat si tatay at nagsabi ng, "Baka nakakalimutan mo. Nananalaytay sa panganay mo ang dugo ng iyong Lolo Erning na magaling na albularyo." Maging si Mang Doming ay napatingin sa akin. "Kung ganun, albularyo ka na, Tomas?" Hindi ho, Mang Domingo, hindi pa ako nag-aaral ng panggagamot. Yung ginawa ko kanina kay Julia, tsamba lang yun. Natakot ako na baka mamay ipagsabi niya sa kung kanino na manggagamot ako. Mahirap nang mapasubo ako sa bagay na hindi ko naman alam gawin. Si tatay naman ay napatahimik na lamang. Nang maayos na ang kalagayan ni Julia, ay umuwi na kami ni tatay noon. Sumama na rin sa amin si Lolo Inte. "Paano mo ginawa ang panggagamot sa bata, iho?" tanong ni Lolo Inte. "Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun, Lo. Sinunod ko lang naman yung mga kataga na kusang pumasok sa isipan ko eh. Sa awa ng Diyos, nagawa ko maibalik yung diwa ng bata." Hinawakan niya ako sa ulo at ginulo ang buhok ko. Napangiti na lamang ako sa ginawa ni Lolo Inte noon. Binili niya kay tatay na hanggat maaari ay huwag munang ipaalam sa mga tao na kaya ko ng manggamot. Mahirap na at baka pagdiskitan ako ng mga taong mas may alam sa lihim na karunungan, lalo na ng mga manlalason at mangkukulam. Gayong hindi niya ako pwedeng taniman ng pangontra sa kadahilan ng may sarili akong talento pagdating sa lihim na aral. Hindi pwedeng sapawan niya ang aking kakayahan. Tumango naman si tatay sa sinabi ni Lolo Inte. Ako naman ay tuluyan ng pumasok sa bahay at sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba hinipan ng aking mga mata. Bigla na lamang bumigat ang talukap ko. Naupo ako sa upuan ng kawayan at nang mahiga ako ay kaagad akong nakatulog. Tanghali na nang magising ako at wala na si tatay at Lolo Inte nun. Kasama nila si Nito.
Kaagad ko namang tinanong si nanay kung nasaan na si tatay. Nasa kapihan na anak, nag-ani na sila ng kape. Hindi ka naginising ng tatay mo. Sinabi kasi ni Manong Inte na kailangan mong mabawi ang enerhiya mong nawala nang ginamot mo si Julia. Sagot ni nanay. Dahil doon ay kumain na lamang ako ng tanghalian para makasunod na kina tatay sa kapihan. Kailangan ko siyang matulungan dahil nalalapit ng bayaran namin sa eskwelahan. Si nanay naman ang makakasama nila Heron at Patring sa bahay. Pagkatapos kong kumain ay kinuha ko ng garab na sabi ko ay dadalhin ko sa kapihan para makagapas kami doon ng palawan na gagawin naming pagkain ng baboy. Maraming palawan sa gilid ng taniman ng kape. Habang naglalakad papunta sa lugar ay tila ba nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Pinapakiramdam ko lamang ito habang binibilisan ang aking paglalakad. Pero habang binibilisan ko yon, ay binibilisan din ang sumusunod sa akin ang kanyang paglalakad. Nang nakarating na ako sa likuan kung saan nasa 50 metro ang layo sa aming kapihan, huminto ako sa paglalakad at nagmatyag sa paligid nun. Hinawakan ko na ang garab na nakasukbit sa aking likuran. Nang walang ano-ano ay may nakita akong lalaki na nakatayo sa unahan ng aking dinadaanan. Diretso ang tingin niya sa akin habang nakangisi nun. Sinalubong ko naman ang paningin nito at doon ko nakilala na ito pala ang lalaki na may-ari ng kubo na pinuntahan namin sa kabilang sitio. Sinalubong ko ang tingin nito at hindi ako nagpakita ng kahit na konting takot man lang. Matapang ka bata, magaling ka rin. Pagkain na lang namin nagawa mo pang bawiin. Kahit kailan hindi mo pwedeng gawing pagkain yung batang walang muwang o kahit na sino pang tao. Taas na akong sagot sa nilalang. Pero umismid lamang ito at nagsabi ng, tingnan natin ngayon ang tapang mo ngayong nag-iisa ka na lang. Sabi nito habang unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Sige, lapit! Nang hindi man lamang ako gumagalaw sa aking kinatatayuan. Sinong nagsabi sa'yo na nag-iisa lang ang batang ito ha? Biglang sagot ng isang boses. Si Lolo Inti yun, na noon ay nasa likuran ko na. Biglang nahinto sa paglapit ang noon ay pasugod ng lalaki. Natigilan ito nang nakita niyang kasama ko ng albularyo. Sa halip na sumugod, ay lumiko ang lalaki sa may talahiban at doon ay mabilis na nawala. Napailing na lamang ako habang nagsasabi ng, grabe, walang pili kahit tanghaling tapat. Nagawa pang mangharang. Sinabi naman ni Lolo Inti na ganun talaga mga nilalang ng dilim. Hindi lamang sa gabi ang kanilang kalakasan, maging sa tanghaling tapat kung saan sinasabing hindi na nakasentro ang sinag ng araw sa lupa, ay siyang paghina ng enerhiya ng mga elemento ng kanan at siyang paglakas naman ng nilalang ng dilim. Kaya nagawa ng nilalang na lumabas at balak pa talaga akong tudasin. Mabuti na lamang at nakarating si Lolo Inte at nagulat ako nang sinabi niya na, talagang binabantayan kita iho dahil alam kong galit sa iyo ang nilalang. Mag-ingat ka palagi ha. Tumango naman ako sa kanyang sinabi at muling nagpatuloy sa paglalakad papunta sa taniman namin ng kape. Pagdating namin doon ay abala sa pag-aani sina tatay at sinito. Kasama nilang isang pamilya na kasama din namin kahapon. Sila Mang Domingo ay hindi na muna nakiani dahil sa nangyari kay Julia. Nagtaka naman si tatay na makita niya kami ni Lolo Inte. Ba't ka pa sumunod dito anak? Kala ko ba nagpapahinga ka muna? Sinagot ko naman ito nang nasa maayos na rin akong kalagayan. Kaya huwag siyang mag-alala. Sinito ay kaagad na ipinakita sa akin ang kanilang naipong kape. Marami-rami na rin ito. Si tatay naman ay sinabi sa akin na ibibigay niya na lamang sa pamilya ni Mang Domingo ang kanilang naaning kape. Nagsimula naman ako sa pag-aani at dahil sa mahaba-haba ang tulog ko kaninang umaga kaya ganado ako noon. Kasama ko si Nito. May agwat sa amin ang pamilyang nakikiani ng kape. Pero nang nakita ko ang anak na kasama nito, doon na ako nagduda. Malaki ang hinala ko na hindi normal na tao ang kasama namin na umaani noon.
May kakaiba silang amoy na hindi ko mailarawan. Basta, parang magkahalong asim at amoy panis na karne. Yun bang matagal nang pinakuluan tapos hinayaan lamang na nakatiwangwang ng ilang araw. Hindi sila ganun kalansa. Kaya alam ko na kung sakali mang may dugong aswang ang mga ito, ay hindi sila ang klase na kumakain ng tao. Naganap ako ng paraan para makausap ko ng sarili na ng lalaki noon. Ilang sandali ay nilapitan ako ni Lolo Inte at kinausap. Magkapareho kami ng hinala sa pamilya na kasama namin sa kapihan. Nakita ko na nakatingin sa amin ng lalaki. Nginitian kami nito at doon ko nakita na hindi ito delikado. Ganun pa man ay alam kong hindi din ito basta-basta. Kaya kung ano man ang rason nito kung bakit sila nakikigapas, ay yun ang aalamin ko. Nilapitan ko ang kanilang padre de pamilya. Manong, pwede ka ba naming makausap? Tumango naman ito at sumama na sa akin. Si tatay na nakatingin ay halatang nagtataka. Kaya sinabihan ko si Nito na sila na muna ni tatay ang magpatuloy sa pag-aani noon. Na may pag-uusapan lamang kami. Ewan ko ba, pakiramdam ko noon na higit pa sa 15 anyos ang aking edad, gawa na din siguro ng mga pagbabagong nararamdaman ko sa katawan ko at mga pangyayari ng mga nagdaang araw. Kinausap namin ni Lolo Inte ang lalaki. Tinanong namin siya kung anong uri ang kanyang kinabibilangan at bakit pinili nila na lumapit sa aming pamilya. Naramdaman ko yung presensya ni Manong Erning sa kanilang pamilya. Ang kaisa-isang albularyo na tumulong sa amin at nagbigay ng pagkakataon. At ngayon, nararamdaman namin ang papalapit na panganib sa iyo mula sa mag-asawang Henya at Turing. Wika ng lalaki na noon ay nagpakilala sa pangalang Mulo. Ang asawa nito ay si Abby at ang kanilang anak, si Bugoy. Sinabi niya na si Lolo Erning ang sumagip sa pamilya niya sa mga kamay ng ama ni Turing. Sinabi niya kung hindi dahil sa tulong ni Lolo Erning, siguro ay matagal nang wala sa kanila ang kanilang anak. Masaya ako at may maganda kang alaala sa aking Lolo Erning, Manong. Ngumiti na lamang ito at nagsabi na masaya din siya na nakausap ako. Ang batang sumalo sa kakayahan ng aking Lolo Erning. Inamin niyang aswang silang magpamilya, pero hindi sila kumakain ng hilaw na karne at mas lalong hindi sila namiminsala ng mga tao. Karne ng hayop lamang ang kanilang kinakain at pinapakuluan noon bago kainin. Kaya pala hindi malansa ang kanilang amoy. Inamin niya rin sa akin na siya ang nilalang na nakasunod sa akin kanina. Naghihintay lamang siyang salakayin ako ni Turing bago siya magpakita. Pero naantala yun gawa ng nakita na niyang dumating si Lolo Inte. Alam kong ligtas ka na dahil dumating ang estudyante ng iyong Lolo Erning. Kaya dumiretso na ako dito sa kapihan. Sinabi nitong araw-araw silang umiikot sa kapihan para mapanatili ang kaligtasan ng aking pamilya. Ito umano ang kanyang ipinakako kay Lolo Erning ng ilibing ito. Kung ganoon, kayo yung pamilya na nakita ko sa puntod ng tatay na palihim na dumadalaw sa kanya? Tanong ni tatay na nakikinig pala sa likuran namin. Nakangiting tumango ang lalaki bilang tugon kay tatay. Ikinagagalak kong makilala ka, Mang Mulo. Wika ni tatay noon. Dahil sa pagpapakilala nung araw na yan ay lumapit na rin ang mag-ina ni Mang Mulo sa amin. Doon din sinabi ni tatay na kung gusto nilang magtayo ng kubo sa aming kapihan, ay bukas ang lugar. Nagpasalamat naman ang mag-anak sa sinabi na ni tatay. Sinabi nga nila na magtatayo sila ng kubo nila sa lugar. Dahil sa aming pag-uusap ay naantala ang aming pag-aani ng kape noon. Sinabi na lamang ni tatay na bukas na muli naming ipagpatuloy ang pag-aani. Na kailangan na naming umuwi sa bahay bago pa man lumubog ang araw. Habang naglalakad pa uwi ay nakasalubong namin ang babae. Kasama ang kanyang 2 aso. Ngumingisi pa ito sa amin na tila ba may ibig sabihin yon. Tinitigan na lamang namin ito ni Lolo Inte. Nagpatuloy kami sa paglalakad pa uwi. Ako ang nasa unahan. Sina tatay at Nito ang nasa gitna at si Lolo Inte ang nasa likuran.
Pagdating sa bahay ay nadatnan kong dalawa kong kapatid na nagpapakain ng manok at bibe. Habang si nanay, kagaya ng palagi niyang ginagawa, ay ang nagsisiga ng mga dahon na nawalis niya sa paligid. Saglit pa kaming nagpahinga sa labas at nakipagkwentuhan bago pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin sa bahay ay hindi na kami pinayagan pa ni Lolo Inte na lumabas pa. "Hindi maganda ang pakiramdam ko sa gabing ito," wika nito. Nag-alala naman ako dahil kinabukasan ay kailangan na naming pumasok. Maaga kaming kumain ng hapunan at nag-usap ng mga nangyari sa kapihan kaninang hapon noon. Sinabi na rin ni tatay kay nanay na sinabihan niya ang pamilya ni Mulo na gumawa ng kubo sa may kapihan para kahit papano ay may bantay sa taniman namin ng kape. Kagaya ng nakaugalian namin magkakapatid, kumuha kami ng libro at nagbasa para antukin kami bago pumasok sa silid. Si tatay naman ay nakipag-inuman kay Lolo Intinon. Pangtanggal pagod lamang umano sa maghapong trabaho. Hanggang sa nakaramdam na ako ng antok kaya nauna akong pumasok sa silid. Pero habang nakahiga ay nakarinig ako ng mga huni ng hayop noon. Huni na para bang manok na nagtatawag ng kanyang inakay. Kaya tumayo ako at idiniin ang tenga ko sa dingding para kahit papano ay malaman ko kung saan nanggagaling ang paghuni na yon. Maya-maya ay tumikim si Lolo Inti na noon ay kainuman ni tatay sa sala. Lumabas ako ng silid para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita ko namang tahimik na nagmamasid sa paligid si tatay at Lolo Inte. Bahagyang nakabukas sa bintana sa sala kung saan ito nakaupo. Hanggang sa nakarinig kami ng tila ba pabulong sa paghuni. Doon mismo sa may bintanang yon. Dahil doon ay dumungaw pa si Lolo Inti sa bintana at nakita ko ang pagsalakay sa kanya ng isang malaking ibon. Pero hindi pa man ito nakalapit ay bigla na lamang itong bumulusok pa ibaba. Nagulat ako nang bigla na lamang may hawak si Lolo Inti na punyal. Duguan ang punyal na yon at sa labas ay naririnig pa rin namin ang paghuni ng hayop na para bang nasasaktan. Mabilis na sinarado ni Lolo Inti ang bintana at kaagad na pumunta sa pintuan at binuksan yon. Mabilis itong lumabas ng bahay. Sinundan ko ito. Si tatay naman ay naiwan sa sala na natitigilan. Bago pa man makalabas ay hinablot ko ang garab na noon ay nakasabit lamang sa dingding sa gilid ng pinto. Sinabihan naman ako ni Lolo Inte na isarado ang bintana noon. Sa pagsarado ko ng bintana ay tila ba doon pa lamang bumalik sa ulirat si tatay. Lalabas din sana ito pero nagsalita na si Lolo Inte na huwag nang magbukas ng pintuan. Ang ibon na nasugatan ni Lolo Inte ay isang lalaki nang makita ko na yon. Mapino ang maitim nitong balahibo na siyang kitang-kita dahil sa liwanag ng buwan. Harap-harapang nakipaglaban si Lolo Inte sa lalaki. Nakangisi ito na nakaharap sa amin na tila ba may iba pang nilalang sa paligid maliban sa amin. Ilang sandali pa ay may malalakas na pagampas ng pakpak sa ere akong narinig. Galing ang nilalang sa puno ng mangga na nasa gilid ng bahay. Pero hindi pa man nakarating ang nilalang sa kinaroroonan, ay may bigla nang sumalakay dito. Biglang umiba ang mukha ng lalaki na nakaharap sa amin ni Lolo Inti noon. Naging mabalasik ang mukha niya at mabilis na sumugod pero kaagad naman itong hinarap ng matanda. Nakipaglaban siya sa nilalang gamit ang kanyang punyal. At ako naman ay hindi ko alam ang aking gagawin. Mga ungol ang narinig ko mula sa likuran. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang dalawang nilalang na naglalaban noon. Isang kulay itim na pusa at isang hindi maipaliwanag kung aso ba o kambing. Patuloy sa paghiyaw ang kambing pero ang boses na lumalabas dito ay boses ng isang gutom na baboy. Habang ang sabakuran naman na malapit sa tarangkahan ng aming bakod, ang tatlong aso ang kinakalaban ng dalawang pusa na kulay abo. Hindi ko maintindihan kung hahangaan ko ba o katatakutan ang mga nangyari sa harapan ko ng gabing yon. Si Manong Inte ay patuloy na hinaharap ang nilalang. May mga galos na ito sa balikat, pero sinabihan ako nitong huwag makialam.
hanggang sa muli niyang nasugatan ng punyalang tagiliran ng nilalang na yon. Siguro ay napuruhan niya ito dahil bigla itong napabitaw sa pakikipaglaban at mabilis na tumakbo palayo. Habang ang nilalang naman nakalaban ng pusa, nasugatan na rin sa hita nun. Pero ang pusa naman ay may sugat din sa kanyang braso. Hindi na hinabol pa ni Lolo Inte ang tumakbong nilalang. Tinulungan niya na lamang ang pusa na noon ay 2 braso na ang may sugat. Samantalang ang nasa bulwagan naman ay wala na. Patay na ang 3 aso at ang mag-ina na Bugoy at Aling Ebi ang aming nakita. Kung ganon, si Manong Mulo ang kumalaban sa nilalang na nasa likuran ko kanina. At tama nga naman dahil ng lingunin ko ay nasaan yung tao na ito. Ganun pa man ay umiilaw pa rin ang kulay dilaw nitong mga mata. Habang ang tiktik naman na kalaban niya ay tuluyan ng bumalik sa anyong tao. Na walang iba, kundi si Aling Henya. Nagmamakaawa ito kay Inte na pakawalan siya, na hindi na siya uulit at aalis na sa aming lugar. Sa pagkakataong ito ay si Lolo Inte naman ang ngumisi. Sinabi niya sa babae na aalis man sila sa lugar namin ay sigurado naman siyang maghahasik pa rin ang mga ito ng lagim sa ibang lugar kung saan sila lilipat noon. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ito ni Lolo na makaalis. Ayon sa kanya ay hindi na rin naman magtatagal ang mag-asawa kahit na lumayo pa. Yun ay dahil sa kadahilan ng napatay ng mag-inang Bugoy at Aling Ibe ang kanilang alagang Sigbin. Paika-ikang naglakad ang babae papalayo. Alam namin na hindi na nito makakayanan pa ang sugat ng punyal ni Lolo Inte noon. Ganun pa man ay hinayaan niya na lamang na makaalis ito. Ang 3 aso na napatay na mag-ina ay himala na lamang na nawala. Sa kung anong dahilan ay hindi din namin kayang ipaliwanag pa. Pinapasok namin sa bahay ang mag-anak. Pagbukas ko ng pinto ay nasa sala na rin si Nanay at Patring. Kagad ko namang kinuha ang lagay ng alcohol at betadine. Nilinisan ko ang sugat ni Lolo Inte pero ang kay Manong Mulo ay nanghingi na lamang ng mainit na tubig at batya ang kanyang asawa. Ayon sa kanya hindi sila pwedeng gumamit ng anumang klase ng panghugas ng sugat na may halong chemical. Kaya binigyan naman ito ni Nanay ng mainit na tubig noon. Hinugasan ni Manang Ibe ang sugat ni Manong Mulo. Nagpasalamat ako sa kanilang pamilya sa ginawa nilang pagligtas ng buhay namin at kay Lolo Inte na inalalayan kami mula noon. Tinanong ko si Lolo Inte kung bakit hindi niya ako hinayaang harapin ang nilalang. Hindi mo pa nasimulan ng mag-aral ng lihim na karunungan, Tomas. Mahirap na ang mabahiran ka ng dugo ng mga nilalang dahil oras na nahawakan mo sila at masugatan mananatili na sa katauhan mo ang kaugnayan mo sa kanila at madali kang makilala ng mga kalahi nila kaya delikado para sa iyo. Nagpasalamat ako sa kanya dahil iniisip niya ang kapakanan ko. Dahil sa pagod ay nakatulog ang mag-anak sa sala. Si Lolo Inte naman ay nagkasya na lamang sa mahabang upuan sa sala noon. Kinabukasan, pumasok na ako sa eskwela. Naging maayos naman ang aming pag-aaral. Si Manong Mulo naman ay nagpatayo na rin ang kanilang kubo sa gilid na bahagi ng kapihan. Hanggang sa nagtapos na ako ng elementarya. Kagad ko namang binigyang pansin ang pag-aaral ko ng lihim na karunungan. Hindi ko nasasabihin pa kung paanong proseso. Sakto lamang na nag-aral pa ako ng mga lihim na karunungan nang magdiwang nang ako ng aking 16 na kaarawan. Hanggang sa nagkaroon ako ng unang pasyente at sa panggagamot ay hindi ko inaasahan na hindi lang pala mga nabiktima ng aswang ang aking makakaengkwentro.